Yun, pinagpalang umaga po. Ah, Ngayong umaga nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat isang malaking pribilehiyo na makapagbahagi ng kanyang salita. Pagbulayan yung kanyang salita, maging pagpapala sa iba. Tunay na ang kanyang salita ay makapangyarihan. Kayang baguhin ang mga mayroong malalim na karanasan o mga suliranin o mga pagsubok. Tunay na ang kanyang salita ang makapagbubuo ng mga kakulangan natin. Kaya ngayong umaga, mula sa Aklat ng Awit, Kabanata 63, 63, talata 1 hanggang 8, yung teksto ng ating pagbubulayan. Ngayong umaga, manalangin tayo ng saglit. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat, meron kaming Diyos na pinagmumula ng lahat ng pagpapala. Diyos na merong kagandahang loob na nagbigay sa amin ng pag-asa at kapayapaan. Salamat sa iyong kagandahang loob. Naranasan namin yung pagpapala na nagmumula sa iyo. Salamat sa iyong salita. Araw-araw niyang binabago yung aming buhay. Ikaw, Panginoon, na nagpupuno at ng aming kakulangan. Dalangin sa umagang ito, mapuspos kami ng iyong banal na Espiritu. Magkaroon ng isang malalim na ugnayan sa inyo, isang malalim na at malapit. Mayroong isang relasyon na maaaring sabihin ng lahat sapagkat ikaw ang Diyos na nakikinig. Ikaw ang Diyos na tapat na nangako. Panginoon, sa umagang ito, dalangin na maging pagpapala ang bawat salita mo sa bawat makakarinig nito. Dalangin din, Panginoon, na itago mo ko sa inyong likuran. Huwag makita yung aking kahinaan. Makita ang iyong salita, Panginoon. Iyong salita na merong kapangyarihan. Salamat, Panginoon. Langin hanggang sa matapos to, ikaw yung may taas, ikaw yung mapapurihan, ikaw yung maluwalhati, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. Ito ang aking panalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Sige po, meron lang po akong isang tanong. Paano kaya natin mararanasan yung malalim na ugnayan sa Diyos o yung pagkauhaw natin sa Diyos? Paano kaya natin mararanasan ang malalim na ugnayan sa Diyos o yung kauhawan natin sa Diyos? Ito isang kwento na kapag meron tayong ninanais o isang madaling salita, meron tayong yung kwento na paano ko ba mapapakisamahan yung magiging biyanan ko. Kailangan kong gumawa ng bagay na ikatutuwa ng tatay niya o nanay niya o mga kapamilya niya. Kailangan makita sa buhay ko na nandun yung pag-iingat, nandun yung pagmamahal doon sa kanilang anak. Inagawa mo na maging masaya, maging
masaya sila doon sa nakikita kung papaano mo inaalagaan, kung papaano mo pinoprotektahan yung kanyang anak. Gumagawa ako ng paraan para may pakita yon. Nandun yung puso, nandun yung puso na ninanais ng puso ko na maging maganda yung relasyon ko doon sa pamilya niya. At ganoon din tayo. Sa umagang ito, makita natin kung papaano magkaroon tayo ng ugnayan na malalim sa Diyos. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kaya ngayong umagang ito, buksan natin mula sa Aklat ng Awit, Kabanata 63, talata 1 hanggang 8. Yung pinamagatan po natin na inauuhawan ang Diyos. Kung meron po kayong Bible, buksan niyo po at samahan niyo akong basahin. Pananabik sa presensya ng Diyos. 1. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging Ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tuwig ang siyang lunas. Hayaan mong sa santuaryo ika'y aking mapagmasdan at ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay, kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Hanggang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y tunay na masisiyahan, magagalak na umawit ng papuring inaalay. Six, laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay, magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Ikaw ay ikaw ang sa akin tumutulong sa tuwina, kaya ang iyong pagkupkup, ligaya kong awitan ka. 8. Itong aking kaluluwa'y sa iyo lang nananalig, kaligtasan ko'y tiyak, dahil sa iyo'y nakasandig. Amen. Kaya, ulitin ko po yung tanong na paano kaya natin mararanasan ang malalim na ugnayan sa Diyos o kauhawan natin sa Diyos? Ano ba yung nakita natin dun sa Awit, Kabanata 63, 1-8? Sabi po doon, ang awit o ang aklat ng awit ay isang himnaryo at aklat ng panalangin ng Biblia. Ito'y isinulat sa iba't ibang manunulat sa loob ng mahabang panahon. Ang mga awit ay ang mga panalangin ito'y tinipon at ginamit sa bansang Israel sa kanilang sa kanilang pagsamba hanggang sa maisalin ito sa kasulatan. Marami sa mga awit na ito ay pinaniniwalaang isinulat at inawit ni Haring David mula sa iba't ibang panahon ng kanyang buhay. Kabilang na po dito yung aklat na binasa natin mula sa aklat ng Awit, Kabanata 63. Sabi po dito na ang Awit, Kabanata 63 ay panalangin nung panahong siya ay tumatakas o si David ay tumatakas dahil sa pag-agaw ng kanyang trono ng anak niyang si Absalom bilang hari ng Israel.
At mababasa po natin yun sa ikalawang Samuel. Sa awit na ito makikita ang magkahalong hirap ng kanyang naranasan sa paglalakbay sa ilang. At ang hangarin niya ay makinig ng malalim ang Diyos sa gitna ng mga kahirapan at panganib. Meron tayong makikita doon na dalawang uri ng kalooban o pinapakita nararanasan sa panalangin ni David na una, yung makita natin yung ang puso ng isang taong ang hangarin ay malalim na ugnayan sa Diyos. Basahin po natin mula sa 1 to 3, doon pa rin po sa 63. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mong sa santuaryo ikay aking mapagmasdan at ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Makikita natin ang kanyang pagkauhaw sa Diyos. Yung kanyang pananabik, niya sa presensya ng Diyos. At ang pagpapahayag niya na walang ibang higit na mahalaga sa kanya kundi ang Diyos. Amen. Masarap na alam natin sa sarili natin na wala tayong kakayanan o wala tayong magagawa kung tayo ay malayo sa presensya ng Diyos. Mahirap kapag tayo ay nandun na sa mga suliranin at mga pagsubok na pinagdaraanan natin na nakagaya ni David na hinahanap niya o nakita niya, natagpuan niya na sa Diyos lamang niya matatagpuan niya. O yung masasabihan o matatawagan sa panahon ng kanyang paghihirap na nararanasan. Kaya hanggang doon na lamang yung pananabik niya sa presensya ng Diyos. At makapagpahayag ay yung pagpapahayag sa pamagitan ng pananalangin na higit na mahalaga kundi ang Diyos sa anumang bagay. Pinakita lang dito na walang kakayanan ang bawat isa kapag malayo sa presensya ng Diyos. Tingnan man natin dun sa pangalawa na yung makita natin yung uri ng buhay ng isang taong may malalim na ugnayan sa Diyos. Basahin muli natin sa 3 to 8 ulit, B, 3b hanggang 8. Sabi doon, kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako'y dadalangin ng kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y tunay na masisiyahan, magagalak na umaawit ng papuring iaalay. Laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay, magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Ikaw ang sa akin tumutulong sa tuwina, kaya sa iyong pagkupkup, ligaya ko'y awitan ka. Ito'y aking kaluluway, sa iyo lang mananaig, kaligtasan ko'y tiyak dahil sa iyo'y nakasandig. Amen. Makita natin na ang isang uri ng buhay ng isang tao na mayroong malalim na ugnayan sa Diyos. Ang taong may malalim na ugnayan sa Diyos ay yung palaging nagpupuri.
palaging nagpapasalamat sa Diyos. Merong kagalakan, merong kundi ang iniisip ay ang Diyos, hinahangad lagi na karangalan ng Diyos at mayroong lubos na pananalig sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Pinapakita na dito na ang isang mananampalataya, ang isang nagtitiwala sa Diyos, ang isang merong malalim na ugnayan sa Diyos o merong pagkauhaw sa Diyos. Makikita natin dito yung buong buhay niya na lang ang laging naiitaas ay Diyos. Nandun yung kanyang pagpupuri, nandun yung kanyang pagsasalamat, kanyang isipan na palaging maparangalan ang Diyos. Yun yung nais nating makita dito na sa isang taong merong malalim na ugnayan sa Diyos. Kaya habang tayo ay nakatapat, habang tayo ay tapat na sumusunod sa Diyos, marapat na makita sa atin ang uri ng pusong mayroong malalim na ugnayan sa Kanya. Sa araw nating pamumuhay, mararapat din na ang ating mga gawa ay nagpapakita ng mayroong malalim na ugnayan sa Kanya. Sabi nga, kapag sinabi natin na mahal natin ang Diyos, kailangan makita sa buhay natin na mahal din natin yung ating kapwa. Ito yung sumasalamin ng pagmamahal natin sa Diyos, yung pagmamahal natin sa ating kapwa. Yung makita sa buhay natin, maging isa tayo na makita sa buhay natin kung papaano tayo magkaroon ng ugnayan sa Diyos. Makita sa buhay natin sa pamamagitan ng mga salita na natanggap natin, na may sa buhay natin to, may pamuhay natin to, na wala tayong ibang kunding inaasahan kundi ang Diyos. Inilapit natin to sa Kanya. Alam natin na wala tayong kakayanan, kaya pinapakita lang dito na ang isang tao na merong malalim na ugnayan sa Diyos, merong ang tawag doon, merong mga bagay na makita sa buhay ng isang mananampalataya na tapat siyang sumusunod sa Kanya. Merong isang tanong dito, may dalawang tanong na, ano ba yung kadalasang laman ng puso natin ukol sa Diyos? Ang Diyos ay yung nakikinig. Ang Diyos ay yung tumutupad sa Kanyang pangako. Ang Diyos yung nariyan sa panahon na meron tayong mabigat na pinagdaraan o mga suliranin, na ang Diyos ay yung ating tagapagligtas sa panahon na wala na. Kailangan lang natin na magkaroon ng isang puso na may malalim na ugnayan sa Diyos, malalim na ugnayan sa Kanya. Magagawa lang natin yun kung nagtitiwala tayo sa Diyos, sa Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo, na siya yung ating Panginoon tagapagligtas. Makakalapit tayo sa Ama. Sapagkat mayroong banal na Espiritu na tutulong sa atin para mapagtagumpayan yung mga bagay na nahihirapan tayo, kagaya ni David sa panahon na yun. Ganun din sa panahon natin na meron Diyos na nakikinig, merong Diyos na malalapitan tayo, merong Diyos na nangako.
Kailangan lang natin na magkaroon ng isang malalim na ugnayan sa Diyos pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Paano makikita sa mga paano makikita sa mga gawa natin na tayo ay mayroong malalim na ugnayan sa Diyos? Na maipamuhay na nagliliwanag ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Yung paglalim ng ugnayan sa Diyos, ganun din kalalim yung ugnayan natin sa ating kapwa. Doon makikita na meron tayong malalim na ugnayan sa Diyos. Alam naman natin na araw-araw naman tayo na binabago ng Diyos pamagitan ng ating pananampalataya, pamagitan ng banal na Espiritu na siyang nagpapatotoo, siyang nagbabago, nagga-guide sa atin na patuloy na sundin kung ano yung kalooban ng Diyos. Kaya sumagang ito, yun po yung tanong na iwanan ko rin sa inyo. Ano yung kadalasang malalim, ano yung kadalasang laman ng puso natin ukol sa Diyos? At ano yung papaano may papakita sa mga gawa natin na tayo ay mayroong malalim na ugnayan sa Diyos? Kaya hanggang doon na lang. Kaya sabi nga po sa 8, ito ang aking kaluluway, sa iyo lang nananalig. Kaligtasan ko'y tiyak dahil sa iyo'y nakasandig. Sa umagang ito, nawa pinagpala po tayo sa kanyang salita. Lagi tayong magkaroon ng malalim na ugnayan sa Diyos. Magkaroon tayo ng isang malalim na relasyon sa Diyos. Patuloy tayong magkaroon ng connection sa Kanya. Sabi nga, Jesus yung puno, tayo yung mga sanga. Tuloy tayong malapit sa Diyos. Kung tayo ay hiwalay sa Kanya, magulo yung ating pamumuhay. Kaya sa umagang ito, nawa na bless po tayo. Sige po, manalangin tayo ng saglit. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Salamat sa paalala na kapag merong malalim na ugnayan sa inyo at pusong tapat na sumusunod, nakikinig, gumagawa na ayon sa kalooban mo. Panginoon, alam ko po na malapit kayo. Ang presensya mo ay laging kasama namin. Panginoon, sa umagang ito, langin ng iyong salita ay tumanim sa aming puso, may isa pamuhay namin sa bawat ginagawa namin, Panginoon. Maging pagpapala, Panginoon, ang bawat isa na nakarinig dito. Karoon ng isang malalim na ugnayan sa inyo, kauhawan sa iyong salita, kauhawan na ikaw yung laging may taas, ikaw lagi yung mapapurihan, Panginoon. Mapasalamatan sa bawat araw, bawat oras, Panginoon. Panginoon, sa umagang ito, sa iyong mataas na papuri, pagluwalhati, pangalan ni Jesus. Amen. God bless po.